Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kumusta po tayo? Bless po ba tayo? Sino po may nito kahapon? Ayan. Wala pala yung iba. Pero anyway, ito po kasing isi-share ko po sa inyo is halos karugtong nung kahapon ni Brother Ron. Yung tema ng ating anniversary is God wants you well. It means ang kalooban ng Panginoon is tayo ay magaling. Ibig sabihin na malayo sa sakit. Ibig sabihin, malayo sa kahirapan, malayo sa lahat ng dagok ng kaaway. Pagkat tayo ay binigay ng Panginoon ng kagalingan. Amen? Amen. Pero bago po ang lahat ng yan, ako po ay magsishare po muna ng kung paano sabihin na natin, actually, hindi ko po ito testimony. Testimony ng Panginoong Hesukristo sa buhay ko. Amen? Alam niyo po, sa murang edad, ako ay sa murang edad na 14 anyos, dyan ako nagsimulang magbiso. Nasimulan akong minom ng alak, sigarilyo, at drugs. At by the time of 16 years old, na-addict na po ako. So, ibig sabihin, dependent na ako sa drugs. So, noong mga panahong yan, ako naman po ay nabiyayaan ng magulang na kung saan ay naibibigay naman lahat ng aming gusto. At ngunit nung ako ay bandang 16 anyos, sila ay nagpunta ng Amerika at kami naiwan dito sa bahay. 6 kami magkakapatid, 2 kami naiwan dito. So, normally, pagka ganun naiiwan ka sa bahay, meron ka mga katulong, may driver ka, ano nangyayari sa bahay? Rock and roll. Amen? So, lahat, anything goes. At doon ko natutunan lahat ng bisyo. Nung ito'y nalaman ng aking mga magulang, sabi nila, hindi ka na pwede dyan, dinala ako sa Amerika. Nung pag dinala naman ako sa Amerika, mas matindi naman po. Mas lalo naman ako nalulong. Kumbaga kung dito, nagsimula ako pa konti-konti lang ang tinitira na drugs, pagdating doon, umabot na sa pound, umabot na sa kilo ang aking nahahawakan droga. At nga nung sumagat-sagad na rin ako doon, napag-desisyonan na naman ng magulang ko na hindi ka na talaga rin pwede dito. Ibabalik na lang ka namin sa Pilipinas. So, binalik ako sa Pilipinas, biniyayaan naman ako ng isang negosyo dahil merong restaurant ng tatay ko noon. At nabigyan din ako ng negosyo, meron akong international staffing agency, recruitment agency. Pero sa kabila ng lahat po, yung restaurant ng tatay ko, ang ginawa ko siyang beer house. So nilagyan ko siya ng GRO, nilagyan ko siya ng banda, yan ang ginawa ko sa restaurant niya. So sobrang nandun ako sa madilim na buhay. Kumbaga, hindi ko pa kilala ang Panginoon. So halos lahat po kami sa metanoia, halos ganyan ang aming mga buhay na galing kami sa kadiliman. At alam niyo, nagpatuloy ito at bandang 2004 yan, nung ako'y dinampot na ng PIDEA dahil under surveillance na pala ako sa aking mga pinagagawa. At ako actually, akala ko nga nun simple traffic altercation lang. Paglabas ko ng opisina ko, nagwawangwang pa ako. Sabi ko, bakit traffic? Yung pala ako na pala kukunin nila. Wala na, napalimutan na ako. So, hindi na rin ako bumunot. Dahil kung bumunot ako, malamang wala na rin po ako sa harapan ninyo ngayon. Amen? So, ayan na nga po. Nakalabas naman po dahil may purpose ang Panginoon. At lahat yung nakita ko lahat kung paano nagulo ang buhay ko dahil sa droga. Pagkatapos nun nawala ang tiwala ng magulang, nawala ang tiwala ng lahat ng tao. So, bumagsak ako sa negosyo, bumagsak ang lahat ng hawak ko, natuto naman ako magsugal. So, natuto ako magsugal, nakakilala na naman ako ng maraming matataas na tao at nakapagtulak na naman ako at nagbenta na naman ako ng droga. Simula po sa heroin, simula sa marijuana, simula sa ecstasy, hanggang sa shabu, naibenta ko po yan. So, ibig sabihin, ako po, naniwala na ako sa kasinungalingan ng kaaway na ang sabi sa akin mamamatay ka ng addict. Mamamatay ka ng tulak. Yan yung kasinungalingan ng kaaway na kinakain ko ng pagkatagal-tagal. Akala ko, pag kami nagdadrama pa sa akin na kapwa ko gumagamit ng araw, ang sinasabi sa akin ayoko na, gusto ko nang tumigil. Ako ba nagagalit Sabi ko, pantay lang ang paano nakakatigil. Kasi kasinungalingan na yun na pinaniwalaan mo, walang makakatigil, mahirap tumigil. Pero sa biyaya ng Diyos na ibigay sa akin yan. Amen. Sa sugal, nagkaubuso-buso ako dyan, na kung saan pumapasok ako, nagsasakyan ko, ang dami kong sasakyan, lumalabas ako, naglalakad. Dahil ultimong yung dala kong pera, pagdating doon, pati sasakyan ko, ubus. Naglalakad ako pauwi. Talagang umabot yung pati pag-tuition ng mga anak ko na isusugal ko. Na halos minsan nga hindi na ako makauwi.
Sa sobrang paikot-ikot ko, na hindi ako makauwi sa bahay, nakatsinelas na lang ako, na minsan yung paa ko, akala ko mukha ng sapatos sa dumi ng paa ko, sa libag. Ganong katindi ang inabot ng buhay ko. Hanggang sa tinawag na nga ako ng Panginoon, sa pamamagitan din ng, kasi matagal ko ng kaibigan yung kapatid ni Brother Ron, kanyang kuya. So isa siya sa nagdala sa akin na makilala ang Panginoon. Noong una, sinasabi niya sa akin, kapatid, sama ka sa amin, may Bible study. Sabi ko, ayoko, amen, amen yan, ayoko yan. Amen, amen yan, hallelujah yan, ayoko yan, stop, pass tayo dyan. So ang gagawin ko sa kanya, o sige, gusto mo sumama ako sa'yo, sama mo na sa akin. Ang gagawin ko, painumin ko naman. Ganun nangyayari, pero alam niyo, nung tinagaw ko ng Panginoon, hindi na ako makakahindi. Alam niyo kung bakit, nasa kanya tunay na kalayaan. Amen? Nung gabing yun, hindi ko makakalimutan, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, pagod na ako. Wala akong ni kahit anong idea sa Bible, ni kahit anong kanyang salita, ni hindi ko rin alam ang sinner's prayer. Simple lang ang ginawa ko. Lumuhod ako, sabi ko, Panginoon, pagod na ako. 22 years na akong paikot-ikot sa buhay na ito. Lahat napasok ko na. Lahat ng klaseng kalokohan na daanan ko. Lord, pagod na ako. Binibigay ko sa iyo. Ngayon, wala na akong kondisyon. Dahil noon, sinasabi ko, Lord, sige na, titigil na ako. Ayusin mo lang itong problema ko. Lagi ako may kondisyon nun eh. Ayusin mo lang ito ngayon. Titigil na ako. Pero ito, sabi ko, wala na kondisyon. Lord, ibibigay ko sa buhay ko. That was the night that I felt the peace that transcends all understanding came upon me. And that night, talagang bumuhusan hanggang sa oras na ito, sa tuwing maaalala ko yan, hindi ko mapigilan ng luha sa aking mga mata at sa aking puso. Dahil nung gabing yun, sinabi ng Panginoon, anak, ako nang bahala sa iyo. Simula nung gabing yun, kinabukasan, lahat ng craving, lahat ng pagnanasa, lahat ng kate, pagdating sa drugs, nawala. Tinigil ko ang drugs, tinigil ko ang sigarilyo, tinigil ko ang alak. Alam niyo, nung nagpa-Bible study na kami, doon ko lang nakita, sabi ko, pwede naman palang magkasalo-salo ang mga lalaki nang walang alak at droga sa lamesa, kundi Biblia lamang. Amen? At simula nung gabing yun, nabago ang buhay ko dahil sa Panginoon. At yun na nga, nagsama-sama kami, nila Brother Ron, nagsama-sama kami nila Pastor Ron, at ito, dinala kami kung nasan kami ngayon, nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Amen? At alam niyo po ba, ang isa sa napagtanto ko, at habang itong walk namin sa aming Christian walk, itong pagsisilbi namin sa Panginoon, alam niyo kung bakit hanggang ngayon nandito pa kami na nagpipreach na kung saan-saan nagpupunta. Ako po ay nagmi-minister din sa kulungan. Kung saan natatandaan ko nga, nung ako yung pagpunta ko sa kulungan nung unang beses, sabi ko, Panginoon, paano ko papakinggan ng mga ito? Dala-dala ko gitara, Biblia, laptop. Nung una, walang pumapansin sa akin. Hanggang nung mga pangatlong linggong pumalik ako, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi yata ako para rito. Alam niyo, sabi ng Panginoon sa akin, tumayo ka lang dyan, ipakilala mo kung sino ako, akong bahala sa iyo. At simula nung araw na yun, kasi nawawalan na ako ng gana eh. Parang hindi naman yata ako para dito, Lord. Pero alam niyo, nung sinabi ng Panginoon, pakilala mo kung sino ko. Paano, Lord? Kung paano ko binago ang buhay ko. Kaya sabi ko doon sa mga nakakulong, kung ako na bago buhay ko, hindi malayong mangyari magbabago buhay ko. Yan ang pangyarihan ng Panginoon. Amen? At sa lahat ng yan, na dinaanan ko na yan, sabi ko nga, alam niyo, Lord, kaya hanggang ngayon naririto ako na nagsisilbi, hindi dahil mahal na mahal ko kayo eh. Hindi yan dahil kasi lahat ginagawa ko, meron akong ministry, meron ganyan, nagpapasa ako ng Bible at panayang aral ko. Hindi yun eh. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon nandito ako, na nandito sa harapan ninyo? Dahil naging totoo sa puso ko kung gaano ako kamahal ng Panginoon. Amen? Napaka-importante po niyan. Kasi kahit na saan ang gawin mo, lalo-lalo na po sa ministry, alam ko po lahat kayo dito involved sa ministry. At kung hindi man, lahat po tayo minister in our own homes. From the word minister itself, it means to serve. So lahat tayo naninilbi. Amen po? So hindi po tayo makakapanilbi. Hindi po tayo kailanman maibibigay yung isang bagay na hindi natin natanggap. Amen? Kaya napaka-importante na buong-buo sa puso natin, ang Panginoon ay mabuti
at walang kahit anong bahid ng kasamaan sa Kanya. Amen? Ito po, sisimulan ko po ang aking verse sa Hebrews 11:1, ang aking message, faith works by love. Sige po, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. You said in your word, 2 or 3 gathered in your name, there you are in the midst of them. It is why right now, Lord, we acknowledge your presence. We acknowledge the presence of the Holy Spirit. You be the one to speak, Panginoon. And every word that will come out of my mouth will be coming from you, and it will be quickened to the hearts of the people that is listening tonight. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen! Praise God! So ito pong unang verse ko is Hebrews 11:1. Hindi naman na po bago sa inyo to. Dadaanan lang po natin. Sabi dito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Alam na po natin ang ibig sabihin nito dahil alam mo po nagbabasa kayo ng Biblia. Ang gusto ko lang makita natin dito, alam niyo po itong hope na ito, itong pananampalataya na ito, napakahirap po nitong tayuan, lalong-lalo na sa atin bilang tao na minsay pag-iwang-iwang ang pananampalataya. Tama po ba? Kaya nga po, ang may pananampalatayang tinanggap natin, yung faith na yan, tinanggap din natin yan, binigay din ng Panginoon yan, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos sa tagapagligtas. Amen? At ang isa sa nakakapagpag-iwang ng pananampalataya natin, ang isa sa nagpapauga niyan, is kapag may alanganin ka at may duda ka at medyo hindi ka sigurado na yung masamang nangyayari sa'yo ay nanggagaling sa Panginoon. Tama? Naniniwala ba kayo may masamang nanggagaling sa Panginoon? Amen. Iyan ang gusto ko maintindihan natin ngayong gabing ito dahil kahit kailanman, Psalm 92:15, God is good and there is no evil in Him. Amen? Walang kahit anong bahid ng kasamaan sa Kanya. Kaya itong mga dadaanan natin ngayong gabing ito is to make sure at maging sigurado sa puso natin na ang Panginoon is good. Amen? And the single most revelation that we have to know as Christians is that maliban sa God is good, God loves you. Amen? Hindi lang kasi iba yung sasabihin mong, oh, mahal kami ng Diyos. Importante, gawin mong personal. Para bang si John, siya naman ang nagsulat ng John, pero nasasabi niya, He is the disciple whom Jesus loved. So, ibig sabihin kayo din, tayo rin mismo, masasabi natin, alam mo, mahal ako ni Lord. Mas mahal ako ni Lord sa'yo. Kung gusto, pwede mo sabihin yun, although pantay-pantay ang pagmamahal ni Lord, pero kailangan maging totoo sa puso natin. Amen? So, ngayon pupunta tayo sa nature ng Panginoon kasi kailangan natin maging sigurado, katulad ng message kahapon, that God wants you well. Ibig sabihin, it is God's will to heal. Tama po? Ibig sabihin, kalooban ng Panginoon na siya'y nagpapagaling. Amen? So, lahat ng ginagawa ng Panginoon, hindi siya nagbibigay ng sakit, siya yung nagpapagaling. Amen? So, first, paano ba natin malalaman yan? Paano ba natin masisiguro na yan si God? Sino man dapat natin tinitignan? Walang iba kundi si Jesus Christ. Sabi sa Hebrews 1:3, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high. In one translation it says, He is the perfect imprint of God's very nature. So, ibig sabihin po, sabi, si Jesus Christ daw po, si Panginoong Jesus, siya yung perfectong imprenta ng nature ng Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa ni Jesus Christ, lalong-lalo na nung nandito siya sa lupa, ganun din daw ang Panginoong Ama. Amen? Na lahat daw nung ginagawa niya rito is nanggagaling sa Ama. Actually, si Jesus Christ, He was only copying the Father. Lahat ng nakikita ni Jesus Christ na ginagawa ng Ama, yun lang din yung ginawa niya nung nandito siya sa lupa. Amen? Tignan nyo dito sa John 5:19, it says, Then Jesus answered and said to them, Most assuredly I say to you, the Son can do nothing of Himself, but whatever He sees the Father do. Tulad ng sinabi ko kanina, lahat ng ginagawa ni Jesus Christ, nakita na lang na ginagawa ng Panginoon. Amen? For whatever He does, the Son also does in like manner.
Ibig sabihin, kung gusto mong malaman talaga kung sino si God, tignan mo si Jesus Christ. Ngayon, may nakita pa kayo na si Jesus, noong mga panahon kasama niya yung mga apostles, yung mga disciples, na pag matigas ang ulo ni Pedro, matigas ang ulo ni Juan, bibigyan niya ng ketong? Hindi. Amen? Nung nakita niya na ang gugulo ng mga tao dito, na-offend sa akin, pinarusahan niya ba? Hindi. Amen? So, iniisa-isa ko po ito para maging buo sa puso natin at makita natin sino yung Diyos na ating sinasamba at kung gaano siyang kabuti bilang Ama. Amen? Now, ano bang ginagawa ni Jesus? Tanong natin, ano ba yung mga ginagawa ni Jesus nung narilito siya? Basahin natin sa Acts 10 verse 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing, ulitin ko, who went about doing, isa pa, who went about doing, amen, and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. He went about doing good. Amen. From the word itself, good, it came from God. God is good. Amen? Kaya nga sa John 10:10, it says, the thief comes to steal, kill, and to destroy. Jesus came so we may have life and life in abundance. Dumating si Jesus upang tayo magkaroon ng buhay. At alam nyo bang hindi lang basta-bastang buhay? Nag-uumapaw na buhay. Amen? So, kahit na ano po, kahit dito nyo makikita, ito yung hati natin. Ibig sabihin nito, the enemy, Satan, ang kalaban, anong ginagawa? To steal, to kill, and to destroy. So anything that is stealing your joy, anything that is stealing your finance, anything that is stealing your happiness, saan yan? Sa kalaban yan. Amen? So when it's life, it's God. When it's bad, when pagdating sa paninira, pagdating sa pagnanakaw, kalaban yan. So malinaw. So malalaman mo na ngayon kapag teka muna, parang sumasakit yung likod ko. So, ibig sabihin, ninanakaw yung health mo. Tama? So, saan galing yan? Kalaban yan. Ibig sabihin, kasinungalingan yan. So, dapat hindi yan pinaniniwalaan. Tama? Amen? So, pag hindi mo pinaniniwalaan yan, ang tandaan natin, teka muna, nasa ba matatagpuan yung buhay? Na kay Jesus. So, tatayuan ngayon natin kung anong bigay ni Jesus. Katulad ng binanggit ni Brother Ron kahapon, Isaiah 53:5, by the stripes of Jesus, we are healed. 1 Peter 2:24, past tense na, you were healed. Amen? So yun ang kailangan maliwanag sa atin, that healing is good and that is from God. Amen? At ang isa bang sinabi niya rito, healing who were oppressed. Maliwanag, balikan tayo sa kanyo, who were oppressed by the devil. Ngayon, paliwanag ko lang, but not all sickness is an oppression. Kasi baka naman mamaya, isipin nyo, sumakit lang yung ipin nyo, ino-oppress ako ng demonyo, ino-oppress ako. Hindi naman, baka naman kumain ka ng napakaraming tsokolate. Amen? So, hindi lahat ng sakit na nararanasan mo, galing sa kaaway. Dahil yan, madalas ka, katigasan lang din ng ulo natin. Amen? So, hindi lahat ng sakit is an oppression from the enemy. Plus, we live in a fallen body, in a fallen world, where sickness exists. Amen? Fallen world tayo Nandito tayo sa mundong may mga sakit, may mga trahedya, may mga aksidente. Pero kagandahan yan, alam nyo ba? Meron tayong Espiritu Santo na nanahan sa loob natin. At dahil sa Espiritu Santong yan, nandyan po, nabubuo, at nandyan na yung healing, nandyan na yung deliverance. Even yung bunga ng Espiritu, which is love, joy, peace, patience, nandito rin sa loob natin. So anong ginagawa natin? Fino-flow out lang natin ito. Bigyan ko lang kayo ng konting ng spirit, soul, and body. God is three-part being. Tama? Father, Son, and Holy Spirit. So sa lahat ng creation niya, tayo lang din yung three-part being. Kasi ang animal, ang mga hayop, soul and body lang yan. Mga halaman, body lang meron yan. Pero tayo, spirit, soul, and body, meron tayo. But before, spiritually dead tayo, bago natin nakilala ang Panginoong Jesucristo. Nung tinanggap natin siya, nabuhay ito, at nanahan ng Espiritu Santo sa loob natin. Amen? So ngayon, spirit, buhay, soul, and body. We are now a spirit being that has a soul and living in a body.
Tama? So ngayon, kung ano yung nakikita mo na merong kasalaman, hindi mo dapat i-identify na yun ka. I-identify mo yung sarili mo kung sino ka in the Spirit. Amen? Ibig sabihin, kung anong laman ng Biblia, when sinabi ng Biblia, all the spiritual blessings in the heavenly realm are already on the inside of you. So yun ang titignan mo, ako to. Pag sinabi ng Biblia, you are prospered, you are healed, ako to. Nakuha nyo? Ngayon, for example, teka muna, anong ako to? Titignan mo yung Bible, ako to. Parang ang labong nakikita ko, yung sitwasyon ko, iba eh. Teka muna, yung salita pa ng Diyos nagbabago? Di ba yun ang final authority? So, ibig sabihin, kung hindi pantay yung sinasabi ng salita ng Diyos sa nakikita mo sa sitwasyon mo, subject to change yung sitwasyon mo. Magbabago yung sitwasyon mo. Hindi magbabago yung salita ng Diyos, ang magbabago yung sitwasyon mo. Amen? Yan yun na flow out lang natin. Lalong-lalo na, yung ang ating tema is God wants you healed, God wants you well, yung healing nandyan na sa inyo. Sabi sa 3 John 2, Beloved, I pray that you may prosper and be in health just as your soul prospers. So anong ibig sabihin nito? Pwede raw na tayo mag-prosper at be in divine health. Pero, just as according and in proportion that your soul is prospering. Amen? Ano ba yung soul natin? Tayo yun eh. Ang problema sa atin, andyan yung mind natin, yung will natin, yung emotion natin, yan yung madalas na nalulungkot. Yan yung madalas na nagdududa. Yan yung madalas na nag-iisip. Ang kailangan ngayon, i-align mo kung sino ka in the spirit dun sa soul mo. Katulad ng sinabi ko kanina, pag hindi yun yung sitwasyon mo, sabihin mo sa soul mo, i-renew mo yung mind mo, at itatak mo sa utak mo, hindi, sabi ng Panginoon, magaling na ako. Amen? At yun ang pagaganahin mo, i-flow out mo lang. Kumbaga, hindi mo na hinihingi ang Panginoon ng Lord, pagalingin mo. Hindi na. Kasi ang sasabihin ng Panginoon, anak, pinagaling na kita. Kaya ako binigay ang anak ko sa krus. Kaya namatay ang anak ko sa krus, si Jesus Christ, namatay para sa'yo, para sa pagpapagaling mo. Bawat latay na tinanggap niya, para sa'yo yun. Ngayon, dahil alam na natin yun, sa tuwing maiintahin kang sakit, anong sasabihin mo sa sarili mo? Binayaran na ni Jesus to. Amen? At flow out na lang natin ito. Papalabas sa soul natin, papalabas sa katawan natin, hanggang papalabas dito sa physical realm. Amen? Yung spirit, yung deliverance, everything is already there at flow out na lang natin yan. Ngayon ang problema, yung iba kasi, medyo nahihirapan. Ba't ganun, Pastor? Pagka naglelehan sa ko, minsan may pinipray ako, umuokay naman sila. Bakit pag sa akin ang hirap? Madalas gano'n ang problema. So sabi ko nga, tatayuan nyo lang. Ngayon, nagkakaroon din naman ng misunderstanding. Kami po, hindi po kami against sa gamot, hindi kami against sa doktor. Nakakatulong po yan sa atin. It aids our body in recovery. Kaya nga po, pagkadating sa mga may mga diagnosis ang doktor, at medyo hindi maganda ang diagnosis niyan, sino paniniwalaan mo? Yung diagnosis niya o diagnosis ng Panginoon? Pag sinabi ng doktor na, okay, ganito ka, ito may bad report, naniniwala ka pa doon? Paniwalaan mo kung ano sinabi ng Panginoon. Amen? At sa kapangyarihan niya, alam mo, magaling ka. At yun ang tatayuan mo. Amen? So, napaka-importante lang. Gusto ko lang ulitin na hindi kami against sa mga gamot. Kasi minsan po kasi may nagsasabi na gano'n na nangyayari na huwag na maggamot. Ito pa rin yan eh. Fellowship with the Holy Spirit, we all hear God. Amen? My sheep hear my voice. Amen? So, ibig sabihin, lahat tayo nakakarinig. Kasi meron kasi minsan sumusobra na parang minsan katigasan na lang ng ulo na meron namang paraan para mas guminhawa yung pakiramdam niya, ipinipilit yung laban na pwede mo naman ipaglaban sa ibang araw. Amen? So now, dito tayo, tandaan natin isa pang gusto ko ipaalala sa inyo. Please lang, lalong-lalo na kung meron po tayo mga kaibigan o kakilala na hanggang ngayon na nag-iisip na pag sila'y nagkasakit, o may nangyari sa kanila, pinarurusahan siya ng Panginoon, hindi po totoo yan. Hindi po nanggagaling sa Panginoon yan. Galatians 3:13, we have been redeemed from the curse. Amen? We have been redeemed from the curse. And no one can curse what God has blessed. And we have all been blessed. Amen? Naniniwala po ba kayo dyan? Binless na tayo ng Panginoon. Nasa sa atin ng lahat yan. Kaya especially when we minister,
Minsan naman, kapag nag-minister kayo, gusto ko rin ma-remind din po sa atin, madalas kasi nagkakaroon ng condemnation minsan na, bakit pinag-pray mo yan? Delay hands mo. Tapos hindi mo pinatanggap. Normally kasi ginagawa nilang process, paano ba? Patanggapin ko ba muna, pastor? O ilay hands ko ba muna? Alam nyo, hindi na natin po problema kung patanggapin mo yan o hindi. Alam nyo kung bakit? Si God mismo ang nagdodraw sa inyo para tumanggap kay Jesus. Alam niyo po ba yun? Kasi minsan, tatamaan ka ng guilt eh. Tatamaan ka, nagigilty ka, kausap ko na, pinag-pray ko na, hindi ko siya napatanggap. Huwag kayong magpapadala sa guilt because it is never from God. Amen? Sabi dito sa John 6 verse 44, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him." So nakikita nyo rito, kaya, hindi ko pinatanggap. Anong hindi mo pinatanggap? Lahat naman yan, si God ang nagdodraw kay Jesus eh. Nagagamit ka lang. Siyempre, of course, because you preach the gospel, nagsishare ka. Pero si God pa rin ang nagdadala sa bawat isa sa atin kay Jesus Christ. Amen? Hindi ikaw yung Savior, si Jesus Christ. Amen? So, dinadala lang natin siya o yung tao kay Jesus Christ. Amen? Napaka-importante na alam natin ito. Let God be God and us be us. Amen? Instrumento lang po tayo. So guys, sickness is bad and it's never from God. Kaya please, ito rin po gusto ko itagdag. Sana po, wag naman po rin tayo, kung meron kayong kakilalang ganito, hindi ko alam kung paano nyo sila papapaliwanagan. And I pray that the Holy Spirit would quicken this in their hearts para naman alam nyo kung paano nyo mai-deliver ng maayos. Madalas po kasi na hanggang ngayon, napakarami po kasing nagsasabi na, Lord, thank you sa sakit. Kasi kung di dahil sa sakit na to na binigay nyo, hindi ko kayo makikilala. Meron kasing ganyan eh. Lord, thank you kasi thank you dahil nadapa ako. At dahil nadapa ako at nakilala ko kayo. Madalas, nakukuha niyo may ibig ko sabihin na hanggang ngayon nagpapasalamat sila sa bagay na hindi naman galing sa Panginoon. Kaya sabi dito sa 1 Thessalonians 5, 16 to 18, actually dito nang galing yan. Sabi nga nun, rejoice always, pray without ceasing. Yung pray without ceasing is stand without ceasing. Panghawakan mo, yung pinagtagumpayan na ng Panginoon. And then sabi nito, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Hindi ibig sabihin, in everything give thanks, pasalamatan ko na lahat, pati yung masamang nangyayari sa'yo. Hindi yan ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin ng verse na ito is, in everything we give thanks that despite of the bad situation that is happening in front of us, nandyan ang Panginoon para ialis ka. Nakuha nyo? Hindi sa kanya nang gagaling yung masamang sitwasyon, hindi sa kanya nang gagaling yung sakit, hindi sa kanya nang gagaling yung trahedya, hindi lalong-lalong hindi nang galing sa kanya yung COVID. Amen? Hindi sa kanya galing yan, pero nandyan siya para matayuan mo yung deliverance at freedom na kailangan mo. Nandyan siya para malampasan mo lahat ng pagsubok na yan. Ngayon ang tanong, bakit pa minsan hindi mo malampasan? Alam niyo kung bakit? Kasi minsan, nagbibigay na ng paraan ng Panginoon para malampasan mo yan, kaso ang gusto mo yung paraan mo. Madalas ganun eh. Okay, ako muna. Tapos kapag ka medyo sablay Pag sablay, Lord, ano nga ulit yung sinasabi mo? Yan na nga sa'yo. Kung pwede ka naman sa una pa lang, dire-diretso na, gusto mo ba bang dumaan dun sa may daanan na isagsig, di ba? Na ahon ka. Kung pwede naman isang diretso na lang, sasabihin naman ng Panginoon kung anong kailangan mong gawin. Amen? So, napaka-importante, alam po natin yan. And then what else? He went about healing people. He went about healing. Pinag-uusapan natin nature ng Panginoon. Yan ang ginawa ni Jesus Christ. Nagpagaling siya. Nagpagaling siya. At gusto kong makita ninyo rito sa mga passages na dadaanan natin. Dadaanan natin mga ibang passages lang ngayong gabing ito. Para gusto kong makita ano ba yung motivation ng Panginoon nung siya'y nagpapagaling. Dahil gusto ko po mga kapatid, ngayong gabing ito bago tayo maghiwa-hiwalay, yun din yung maging motivation ninyo sa bawat puso ninyo. Sa paglabas nyo dito, na yun din yung magiging bitbit nyo. Sa pagbalik nyo sa mga churches nyo, sa pagbalik nyo sa mga bahay nyo, yun din yung mga bitbit nyo na nailalabas nyo, na naibibigay nyo sa ibang tao. Amen? Sabi dito sa Matthew 14:14, ito yung time na nalaman na ni Jesus na wala na si John. Ito yung time na yun. And then gusto sana niyang mapag-isa, gusto sana lumayo, dahil siyempre nalungkot siya sa nangyari kay John, pero sinusundan siya ng mga tao. At sabi dito, Matthew 14:14, and when Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with what?
Ano ulit? He was moved with? And then after he was moved with compassion, anong ginawa niya? And healed their sick. Not only na hinil niya yung mga sick, after niya, doon yung nagpakain siya sa 5,000. Okay? Yun yung nagpakain siya na from 5 loaves and 2 fish, pinadami niya. Because he was moved with what? Compassion. What is compassion? It's love. Itong compassion na ito, itong love na to, this is not the love or human love na meron tayo. Dahil yung love natin, mga kapatid, kapos yan. Kakapusin ka dyan, mapapagod ka. Lahat naman, pagod na ako magmahal. Kasi pagka tao, yung pagmamahal ng tao ang gagamitin mo, mapapagod ka, kapatid. Pero pagmamahal ng Panginoon, umaapaw yan at walang katapusan yan. Amen? Ito naman, time about sa 2 blind men. Ito yung 2 blind men na asking for Jesus to have mercy para sila makakita. Sabi dito sa Matthew 20, 32 verse 32 to 34. So Jesus stood still and called them and said, "What do you want me to do for you?" They said to him, "Lord, that our eyes may be opened." So Jesus had what? Wala? Mali. Wait, anyway. Sige, basahin ko na lang. But Jesus had compassion and touched their eyes, and immediately their eyes received sight, and they followed him. So dito po sa verse na ito, makikita rin natin na si Jesus was moved again with what? Compassion. Kasi gusto ko makita niya ito kung paano siya nang-move, kung ano yung naging motivation niya to do what he needs to do. And then here in Mark 1, 40 to 41, ito naman yung mga leper. Now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him and saying to him, "If you are willing, you can make me clean." And then ano naman ang sabi niya? Then Jesus moved with what? Compassion again. Stretched out his hand and touched him and said to him, "I am willing." So ngayon sinasabi ng Panginoon sa inyo, ang Panginoon willing. He wills to heal you. Amen? Yan ang will ng Panginoon. Ito naman, ito yung sa demon-possessed. Ano ulit natin? Ito sa demon-possessed man. Sa Gerasenes. Tignan nyo kung paano naman ang motivation niya, kung paano niya na-deliver ito. Mark 5, verse 18 to 19. And when he got into the boat, he who had been demon-possessed begged him that he might be with him. So ito nga, sabi niya nga, napalaya siya na-cast out yung demonyo. So nung na-cast out yung demonyo, sabi nung demon-possessed, Panginoon, sasama na ako sa iyo. Kasi grabe, naranasan niya yung freedom, ang tagal niyang sinasaniman. Ngayon, nakalaya siya. Pero sabi ni Jesus, however, Jesus did not permit him, but said to him, "Go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how He has had what? Compassion on you." So nakikita nyo rito sa mga verses na binabasa ko, every time that Jesus went on to heal, every time that Jesus went on to feed the thousands, every time that Jesus went on to deliver, to cast out these demons, ano yung motivation niya? Compassion. Compassion. Compassion yan. Kaya byproducts na lang yung healing. Nakuha niyo ako? Actually, si Jesus nung nandito siya, hindi naman siya nagturo ng healing eh. Ang tinuro niya lang kingdom. Ang tinuro niya lang kingdom, tinuro niya kung paano ito, kung anong gospel, at ano nangyari. Bunga na lang yung healing. Bunga na lang yung prosperity. Amen? Bunga na lang ang lahat ng yan. Right, ito naman. Ito yung time na si Jesus naman was on his way to the city gates. Gusto ko kasi makita niyo yung compassion eh. Kasi talagang, by the power of God, I believe that when you come out of this church, yung compassion na yung bit-bit din. Amen? Sabi dito sa Luke 7, "And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he had," what again? "Compassion on her, and said to her, 'Do not weep.' Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still. And he said, 'Young man, I say to you, arise.' So he who was dead sat up and began to speak, and he presented it to his mother." Patay na ito, binuhay niya. Kaya mga kapatid, kung meron mga namatay na pag-asa at pangarap niya sa mga puso ninyo, ngayon ang Panginoong binubuhay yan in the name of Jesus Christ.
Amen? So as you can see here, the only motivation that Jesus needed was compassion, was love. And compassion, mga kapatid, compassion is always followed by an action. Yan yung compassion. Yan yung love. Iba yan dun sa pity. Yung pity, awa yan eh. Iba din yan sa sympathy. Yung sympathy, sympathya lang yan. Yung compassion is always followed by an action. May gagawin ka. Amen? Let me show you an example of this. This is the parable of the Good Samaritan. Alam natin yung storya nito para makita lang natin kung paano yung compassion dito, paano yung pity, paano yung sympathy. It says in Luke 10. Ito yung time na nagtatanong yung isang mama na paano ba ako masisave? Sabi niya gano'n na sabi ni Jesus, love the Lord your God with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your strength. And love your neighbor as well. So sabi ngayon nung mama, sino yung neighbor ko? So ito yung sinagot ni Jesus. Then Jesus answered and said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Now by chance a certain priest came down the road, and when we saw him, he passed by the other side. So ito na. So dumaan. So parang nakita niya lang, naawa lang eh. Kakaawa naman. Lipat lang siya, no? Dumiretso siya ulit. Madalas ganyan. Amen? Ito naman yung isa. Likewise, a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side, but a certain Samaritan as he journeyed, ganon din yung isa, yung Levite, ganon din na nangyari. Pero itong Samaritan, came where he was, and when he saw him, anong sabi? He had compassion. Katulad ng sabi ko kanina, when you have compassion, it is followed by an action. So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. Di lang niya basta inayos yung sugat niya. Dinala niya pa sa hotel. At kinausap niya pa yung nandun na ikaw ang bahala dyan. And then he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you. And at the end of this story, Jesus said, anong sabi ng Panginoon dito? Do this likewise. Ngayon, ayoko naman sabihin yung gawing works ito. Anak ko, kailangan pala, dapat ito, dapat ganito. Sinasabi ko sa inyo, yung compassion na yan nanggagaling sa Panginoon. Hindi yan yung sarili nating gawa. Kasi baka mamaya, mapunta ka na sa works, puro ka na works na minsan napapagod ka na ng gusto. Hindi naman pinapagawa ng Panginoon sa iyan. Nakukuha niyo po ang ibig ko sabihin? Napaka-importante, we choose our battles. Minsan tuloy, nabisi ka na ng gusto sa isang bagay, hindi yun ang pinagagawa ng Panginoon sa iyo, may ibang pinagagawa siya sa iyo, lalo ka naaantala ngayon dahil sa ginagawa mong hindi naman. Merong ibang aabot dyan. Amen? Kaya napaka-importante we hear His voice. So this is God's nature, love. Yan siya. Yan ang Panginoon natin. Kaya unang-unang revelation, sabi ko kanina, bago ko sinimulan ito, dapat maging totoo sa atin na mahal tayo ng Panginoon. At pag totoo yan, yung pag-ibig ng Panginoon na nanggagaling sa Kanya, dahan-dahan niyang papasok sa atin at yan naman ang maisasagawa natin. You can never give what you don't have. Amen? Jesus, kaya for God so loved the world, John 3:16, what did He do? He gave. Nakuha niyo? Ang pag-ibig, yung salitang love, hindi yan sinasabi lang. Ginagawa yan. Kaya ang Panginoon, nung sinabi niyang, I love you, I gave my son for you. Amen? Pinigay niya ang kanyang anak. So freely we receive, freely we give. Ngayon ang tanong, totoo bang natanggap talaga natin? Taas ang kamay na nakatanggap ng pag-ibig ng Panginoon. Amen. Yan ang Panginoon. Kasi mahirap, baka mamaya hanggang ngayon, meron pa nakatanggap sa inyo ng fear. Fear is never of God. Ang bigay niya sa atin is power and love and of a sound mind and not fear. Hindi mo ginagawa yung bagay na yan dahil natatakot kang parusahan ka ng Panginoon. Ginagawa mo yan dahil alam mong mahal ka niya. Kasi before the cross, ang commandment na kailangan gawin mo ito, mahalin mo, mahalin mo, mahalin mo. Hindi nila maintindihan kung paano mahalin ng Panginoon kasi hindi nila alam matatanggap ang pagmamahal. Pero after the cross, the order has changed. Ang ginawa ng Panginoon, minahal niya muna tayo nang sa ganon, mamahalin natin siya.
Amen? Sabi sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Amen? Hindi mo may bibigay kung hindi mo natanggap eh. Kaya kung iniisip mo na sinusubok ka ng Panginoon, ganun din ginagawa mo, sinusubok mo ibang tao. Kasi yun yung tinanggap mo eh. Pero kung tinanggap mo na mabuti ang Panginoon, na walang bahid ng kasamaan sa Kanya, yun din ang naibibigay mo sa ibang tao. Amen? Kaya when we start to lay hands on people, pag tayo po nagle-lay hands at nagpe-pray sa tao, it's actually not our love, but it's His love. It's His love that is working. Andun yung power. Kung mahal mo yung taong nililay hands mo, kung mahal mo yung taong pinagpe-pray mo, mas mahal ng Panginoon yun sa'yo. Amen? Kaya hindi mo na kailangan tanongin, Lord, papagaling niyo ba? Di, mahal ko ito eh. So, mas mahal niyo yan. Tama? Meron po akong i-share sa inyo, there was a time before na, sabi ko, pagdating sa movie Compassion, may kaming family friend na, actually, he was already, terminal na. Kumbaga, ang bumubuhay na lang sa kanya makina. So, they have to decide na lang, nung nabalitaan ko, it's a family friend of ours, so, nung tinawagan ako, puntahan mo, nasa Manila kami, di ba? Nasa Bulacan yan. Actually, yung unang pumasok sa isip ko, yung flesh ko, layo eh. Normally, flesh eh. Ang nalalayuan ako, so sabi ko, parang may may negosyo din ako, hindi ko rin mapabayaan. So sabi ko, okay na muna. Siguro, pray na lang natin sa ano. Pero, alam nyo, for 2 days and 3 days, sabi ng Holy Spirit sa akin, mahal ko yan. Puntahan mo. At hindi lang yun. Doon ko naranasan yung love na compassion na tinutukoy dito sa mga binasa natin kanina. When it just bursted on the inside of me, pupuntahan ko to. So, pinuntahan ko. Papunta ko sa ospital. Actually, malungkot na silang lahat doon. Ang hinihintay na lang yung 2 anak niya para dumating galing Canada at saka galing Saudi. Kasi, para desisyonan na, kasi sinabi na ng doktor, wala na eh. So, pag hinugot natin yan, yun na. So, parang kailangan na lang magdesisyon kung itutuloy pa ba, parang yun na, kailangan na lang magdesisyon na. So, sige, pagpunta ko doon, dumating ako, nakita ko doon sa aisle, doon yung mga kamag-anak niya, malulungkot na. But I have this peace in my heart na nilagay ng Panginoon. Sabi niya, mahal niya eh. Papagalingin niya eh. Amen? Actually, pinagaling na. So, pasok ako noon, walang formula, walang say nothing. Basta na lang, sabi ng Panginoon, ako'y kumanta, umawit ako ng kabutihan ng Panginoon. Sumabay yung mga nurse, umawit ako. And then I cast out all infirmities, laid hands on him, lahat ng inflammation. I just prayed over him. Lumabas ako may peace sa puso ko, sabi ko doon sa mga kamag-anak niya, magaling na siya. Actually, yung mukha nila sa akin, parang alam mo yung pakiramdam nung, okay ka lang, parang, alam mo yung, magaling na siya. Ultimong yung magulang ko na kaibigan nga nila, nung sinabi ko sa kanila yan, magaling na, okay na siya. Okay, sige, parang, okay, kasi nga, wala na eh, di ba? Okay. So after 2 days, gano'n na nga, nakarating na, umuwi yung kanyang 2 anak, hinugot na nga yung makina. Kasi magaling na siya. Amen? Pinagaling siya ng Panginoon. Gumaling siya, and actually that year, naging ninang pa siya ng kasal namin ng aking asawa. Amen? Ganyan ang Panginoon natin. Operating in signs and wonders comes from an understanding that God loves you. At mga kapatid, yung Holy Spirit na nananahan sa akin, yung Holy Spirit na nananahan kila Pastor, parehong Holy Spirit na nananahan sa inyong lahat. Kaya lahat ng nagagawa namin, nagagawa din ninyo. Amen? Dahil yan ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Tatayuan na lang natin pagkat mahal niya tayo. Amen? So madali kasi sabihin na mahal tayo ni God. Madaling sabihin mahal ako ni God. Ang tanong, naniniwala ka ba? 1 John 4:16 it says, and we have known and believed the love that God has for us. God is love, and who abides in love abides in God, and God in Him. Gusto ko lang i-underline nyo to. And we have known and hindi pwedeng alam lang. Kailangan paniwalaan natin. Amen? So sa tuwing may mararamdaman kang karamdaman, pagsubok o anumang bato ng kaaway sa buhay mo, papaalala mo sa sarili mo, mahal ako ni God eh. Hindi pwede ka. Amen? Kahit anong pagsubok pa yan, kahit anong negative situation yan, mahal ako ni God eh. It's gonna work together for good. Amen?
Mahal ako ni God eh. Kasi pag yan ang pinangahawakan mo, mahal ako ni God eh. So pag alam mo mahal ka ni God, hindi ka mag-worry eh. Hindi ka mag-aalala. Pag konting nangamba ka, nag-alala ka ng konti, mahal ako ni God eh. O nga no? Ba't ako nag-aalala? Amen? Galatians 2:20, I'm going to end with this. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. That Christ is on the living on each and every one of us. And it says, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kailangan totoo ito sa puso natin. Namatay ang Panginoon para sa atin. So kapag meron po ko lang kalaban, na bato ang mundo, tayuan mo, hindi para sa akin yan. Dahil ang salita ng Diyos, sinabi niya magaling na ako, sinabi niya prospered ako, sinabi niya blessed ako, yun ako. Amen? At kaya nga itong last verse is Galatians 5:6b, itong pananampalataya na ito, hindi ito sa kahit kailanman malalakaran natin kung hindi sa pagmamahal ng Panginoon. It is faith working through love. Amen? At bago po ako magtapos, tawagin ko po si Pastor Ron para sa pagtatapos ng aming message. Amen. Na-bless po ba tayo sa sharing ni Pastor Macho? Ako rin, sobra. Lagi ko siya kasama, pero pag nag-preach siya, nag-bless ako lagi. Amen. So, mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Alam niyo, totoo lang po, madaling sabihin na na-bless sobra ako sa naibahagi ni Pastor Macho. Kasi, matagal akong Kristiyano, nagsilbi ako, naglingkod ako sa simbahan dati. Alam kong tama na sabihin na mabuti ang Panginoon. Pero totoo lang, nung panahon na yun, parang nag-aalilangan ako eh. Parang ang hirap sabihin. Alam mo yun, lumalabas na, alam mo yung parang sinabi ko lang sa ilong, oh, God is good, gano'n lang. Pero nung huminto ako, talagang nag-isip ako, naniniwala ba talaga ako mabuti ang Panginoon? Kasi marami po sa ating Kristiyano, nasanay lang tayong sinasabi natin, God is good, amen, praise God. Pero naniniwala ba talaga tayo sa pinaka-looban ng ating pagkatao at ng ating puso? Naniniwala ba tayo mabuti ang Panginoon? That is a powerful revelation. That He has compassion on you. That He loves you, each and every one of us. Alam niyo mga kapatid, alam niyo naman yung scripture, hindi ko kayo bababaran ng theology or anything na ano. Gusto ko lang i-share sa inyo. Alam niyo yung scripture na even the number of hairs on your head. Alam niya. Tayo ba alam natin yung bilang ng buhok natin? Hindi. Hindi natin alam, hindi natin mabilang. Kahit na anong ganda o gwapo ng inyong asawa, hindi nyo alam yung numero ng buhok sa kanyang ulo. Pero si God alam. Kung feeling natin sa atin, hindi importante na malaman, hindi naman natin kailangan malaman ilan yung buhok sa ulo natin, di ba? Wala naman magtatanong ng numero na yun, hindi naman kailangan yan eh. Pero si God may pakialam. So kung may pakialam siya sa ganung bagay na parang napakaliit at napaka-insignificant na parang hindi natin pinapansin, ano ba kaya yung mga ibang pinagdadaanan natin sa buhay? Ano ba kaya yung mga pangangailangan natin? Yung mga iniiyak natin sa gabi? Bakit pa tayo magdududa na hindi tayo naririnig ng Panginoon kung yung buhok nga natin nabibilang niya? So bago pa tayo mangailangan niya ng puso ng Diyos, He has compassion on us. And He loves us. And it is that same love, yung sinabi ni Pastor Macho kanina, we love because He first loved us. Alam niyo po, kung yung pangsariling pagmamahal lang natin ang binibigay natin, totoo lang po wala pong kwenta yun eh. Alam mo bakit? May hangganan yun eh. May hangganan yun hanggang magalit ka eh. May hangganan yun hanggang maubos ka. May hangganan yun hanggang maramdaman mo na, inaabuso na yata ako nito mga to. Kung pagmamahal mo ng sarili mong pagmamahal, sa mga pastor dyan, sa mga nag-aaral ng Bible School, yung phileo, the brotherly love, earthly love. Pero iisa lamang ang pwede panggalingan ng agape love. Yan ang Panginoon. As ministers, you guys are servants of the Lord.
kayo mga lingkod ng simbahan, lingkod ng kingdom ni Lord. May mga lugar kayong pinupuntahan na hindi napupuntahan ng iba. Na kayo yung pamamagitan ng Panginoon na maabot sila ng kanyang pagmamahal. Siguraduhin po natin na yung pagmamahal na binibigay natin ay yung pagmamahal ni Lord. Amen? At yung pagmamahal ni Lord, maibibigay lang po natin to kapag tayo'y umaapaw. Kasi pag may binigay ka sa sarili mo, may hangganan po tayo. Pero kung tumanggap muna tayo, we love because He first loved us. Kung tinanggap natin, pagmamahal ng Panginoon, compassion ni Lord, yung biyaya na bigay niya, yan ang umapaw sa ating buhay, never kayo mauubusan. You know, God is so good. God is so good. Ito sa 2 Peter 1 verse 2, I just want to share very quickly. You know, hindi ko naman pahabain. Gusto ko lang maipamahagi ito sa inyo. Tsaka, you know, pagkatapos ito, gusto ko rin kayong makilala, makausap, marinig yung mga kwento nyo. Kasi body of Christ tayo. Kami po, teaching ministry kami, traveling ministry. We travel different places, different countries. We share God's love and God's word. We are here to serve the churches. Ministry po kami. Hindi po kami church sa Manila. Traveling ministry na po kami. So, nandito kami para magsilbi, para maglingkod at sumuporta sa inyo. Sa anumang paraan na binigay ng Panginoon, anumang pintuan ang buksan niya, tutulong kami. You know, we want to support however we can. You know, parang yung sinabi nga ni Pedro dun sa mamang lupo, silver and gold I have none. But what I have I give to you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. So minsan hindi sa lapi. Pero si Jesus ang ating ibigay. At si Jesus sapat. Amen? Higit pa. 2 Peter 1 verse 2 nakasulat, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Mga kapatid, alam na po natin na ang grace tsaka ang peace, hindi naman po nabibilang o nasusukat yan, di ba po? Hindi naman per kilo ang grace. Hindi naman tinitimbang yan, hindi naman nasusukat sa drum o nalilitro ang grace. Hindi po nabibilang ang grace. Paano mo i-multiply ang grace kung hindi naman ito nabibilang? Di ba? Yung mga simpleng tanong, pero hindi natin naiisip kasi parang ang ganda ng pakinggan. Pero bakit nga? Paano mo i-multiply yung grace? Paano mo i-multiply yung peace? Nung grace binigay ng Panginoon, the grace of God has appeared to all men. Amen? Titus 2:11 po yun. So yung biyaya ng Panginoon, lahat po tayo ay may kakayahang tanggapin ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Tama po ba? So paano mag-multiply yung grace na yun kung binigay niya sa lahat? Alam niyo mga kapatid, nung binabasa ko ito at pinagdadasal ko, Lord, anong ibig sabihin na ito, multiply to you? Sabi niya, sinabi niya sa puso ko, narinig ko sabi, Lord, alam mo anak, binigay ko na lahat. Mahal kita eh. Mahal ko kayo lahat. Buong mundo, the grace of God has appeared to all men bringing salvation. Pero nasa sayo kung gano'ng karami ang gusto mong tanggapin. Nung medyo nahimasmasan ako doon. That the grace of God is available to each person. It's available for each and every one of us. Pero nasa sa atin kung gano'ng karami ang gusto natin tanggapin. Ayon sa ating pananampalataya. According to your faith be it done to you. Grace and peace is multiplied to you in the knowledge of God. Paano ka tatanggap sa Panginoon kung hindi mo siya kilala? Paano ka tatanggap sa Panginoon kung hindi mo alam kung anong meron mo? Example lang po. Alam po natin lahat ang loto, di ba? Parang kamakailan lang mataas po yung numero yata ng halaga ng loto, para 1 milyon umabot yung loto. Kunwari lang po, example lang po. Hindi po ako tumataya ng loto, pero just an example. Kunyari, may ticket ka ng loto, 6 na numero, di ba? Tama po lahat, ikaw yung panalo. Galing. Kunyari, 300 million. Kunyari lang. Ikaw yung tumama ng loto. At yung loto ticket mo nandito sa kanan mong bulsa. Diba? So anong halaga ng ticket na yun? 300 million, diba? Tanong ko, mapapakinabangan mo ba yun kung hindi mo alam na panalo ka? Hindi mo matutubos. Hindi mo makukuha. Sa bulsa mo, may papel ka na may halagang 300 milyon pero hindi mo mapapakinabangan. Bakit? Kasi hindi mo alam. Ganon din po ang Panginoon. Maraming Kristiyano naghihirap, namamatay, napuputol dahil hindi po nila alam kung ano sa kabutihan ng Panginoon ang ibinuhos niya sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Nasa atin na. Available na sa atin ang grace ni Lord. And how we
receive that is through the knowledge of Him. Kilalanin natin ang Panginoon. Buksan natin ang ating puso. Hindi lang isipan. Hindi po inaaral ang Panginoong Jesus. Kinikilala po siya. Amen? We have to invest in the knowledge of who He is. Sa verse 3 po, sa next verse, okay lang. Next verse, Colossians 2:10. Gusto ko lang po i-share dito. Nakasulat dito, you are complete in Him, who is the head of all principality and power. Mga kapatid, hindi dapat tayo biyak-biyak, hindi dapat tayo basag-basag, hindi dapat tayo nagkukulang, hindi po pera pinag-uusapan ko dito, pero pangkalahatan ng pagkatao natin. Dahil kay Kristo, kumpleto na po tayo. Amen? Sapat ba si Kristo? Higit pa. Hindi siya nagkulang kahit kailan. Mga kapatid, kung ano man yung pinagdadaanan nyo, alam ko po na sa ministeryo ang karamihan sa inyo. Alam ko maraming pagsubok ang pinagdadaanan ninyo. Kami rin, pinagdadaanan po namin yan sa ministry namin. May pagsubok, may oposisyon, may laban. May kalaban po eh. May kalaban. May demonyo, talunan yung demonyo pero makulit siya. Minsan napapagod, minsan may nangyayari, minsan yung parang example ni Pastor Macho kanina, yung nawawala ng gana, hindi kasi tumanggap, hindi ganito, napapagod sa ministeryo. Alam niyo mga kapatid, huwag niyo pong tignan yung problema sa harap niyo, huwag niyo bigyan masyadong pansin yun, huwag niyo bigyan masyadong pansin yung emosyon yung negatibo. Alam niyo po, bigyan natin pansin yung katotohanan na kumpleto na tayo kay Kristo. Lahat po ng pangangailangan natin. Bakit ko po sinasabi to? Kasi bilang ministro ko ako, I share the word of God. I travel a lot and I preach a lot every week. Yung mga iba-ibang grupong dinidisipulo namin, sa iba-ibang simbahan na sinusuportahan namin, tinutulungan namin. May mga partner ministry pa kami, para jail ministry ni Pastor Macho. Meron din kami ministry sa rehab. Para sa madami po yan eh. Minsan nakakalungkot, may mga hindi magandang balita eh. Alam niyo yun? Tsaka minsan parang may mga challenges sa harap noon. Oo, mabigat sa dibdib. Tapos may problema pa sa bahay. May kailangan pong bayaran na ganito. May kailangan may kamag-anak. Mga kapatid, kasama po sa buhay yan ang pagsubok. Ang hirap mag-ministry, ang hirap maglingkod, ang hirap magmahal kung nakatingin ka sa sarili mo. Pero kung tayo ay nakatutok kay Kristo, hindi tayo mahubusan. Amen? No weapon formed against us shall prosper. Wala naman sinabi yung Bible na wala nang weapon sa'yo kahit kailan eh. May weapon. It's formed against you. May kalaban ka. Galit sa'yo si Satan. Sobra. Galit sa'yo yung demonyo. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Pero bakit tayo matatakot sa kanila? For we are more than conquerors in Him. You know, mga kapatid, sobrang blessed ako na nandito ako. You know, sobrang blessed na meet ko kayo, makilala ko kayo, at matuto rin ako sa inyo. Kasi, ang dami yung kwento eh. Ang dami yung pinagdadaanan, ang dami yung buhay na nakakabot ng mga taong never ko makikilala ng personal. Pero mabibless ako sa pamamagitan ng mga testimony ninyo na nakikita kong buhay na buhay ang pagmamahal ng Panginoon Diyos dito sa Baler. Dito sa probinsyang ito. Amen? And I'm believing for greater things. I'm believing for greater things. You know, ilang taon na po akong papalik-balik dito sa Baler. Tuwing punta ko dito, meron akong bago natututunan at bago nakikita. But really, right now, totoo lang ha, sinabi ko po ito nang papasok dito. Sabi ko, alam mo, iba yung atmosphere dito ngayon. Ang luwag. Yung pagmamahal ng Diyos na dumadaloy lang dito sa kwartong ito. At yung banal na Espiritu na isa-isa na ito, talagang naramdaman mo, inihipo niya ang puso ng bawat isa. Na natatanim ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, yan po ang may kapangyarihan. Yan po ang pinanggagalingan ng ating buhay at buhay na masagana. You are blessed, mga kapatid. You know, my prayer for you is that you guys continue to operate in love, in compassion, na ang focus nyo hindi po yung simbahan, hindi po yung leader. Ang focus po natin is dalhin sila kay Jesus. Kahit anong posisyon mo, pastor ka, tagalinis ka, driver ka, cook ka, I don't care. You give them Jesus. Amen? And we are all different parts of the same body. Walang mas mataas, walang mas mahigit. Iba-ibang parte, sama-sama po tayo. Kaya sobrang blessed ako. Nasabi nga ni Pastor Hani, iba-iba kayong mga church, yung mga iba, affiliate, iba friends, iba dito. Pero nagtitipon-tipon kayo. I'm so happy. Marami po ako namiminis na ng probinsya, dito Luzon, Visayas, Mindanao, umiikot po ako sa
Pilipinas, mga simbahan sa ibang lugar, galit-galit, tampo-tampo. Pero dito sa Baler, nagtitipon-tipon at nagmamahal. So I'm excited to see what the Lord has in store here. Ito sa Jesus the Divine Shepherd, again, celebrating 17 years of serving the Lord. Hallelujah. Praise God. Nandito po kami sa Metanoia Christian Ministries para magsilbi at tumulong sa inyo sa anumang bagay na pwede. Asahan niyo po, nandito kami buong puso, nagdadasal para sa inyo at sama-sama, I'm sure marami pa tayong pagsasamahan dito sa lugar na to. Amen? So, with that, can I ask you, I just want to stand up, I just want to pray and bless each and every one of you. Pwede po tayo tumayo. Gusto ko lang po, just speak blessing over each and every one of you. Kayong mga lingkod. Kayo lahat na nandito, kahit hindi ka nag-serve sa church, nandito ka, mahal ka ni God, walang problema yun. Hindi madamot ang ating Panginoon. Alam niyo yung bawat hakbang natin, bawat hininga, bawat tibok ng ating puso, alam ni Lord. You are not alone. And He cares. He cares about you, He cares about every situation that you're in. Alam niya po. Panginoon, inaangkat po sa inyo ang bawat tao nandito. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito. Magtipon-tipon, magsama-sama dito. Isang puso, isang spirito, isang Jesus. Nagpapasalamat po ako na sobrang blessed po ako na makita aking mga kapatid na nandito. Na sumasang-ayon na kayo ay mabuting Diyos. Sumasang-ayon po kami, nagkakasundo pa kami dito na sobrang mahal niyo kami ngayon. Na yung pagmamahal niyo ay umaapaw. At kay Kristo tayo ay kumpleto. Father, right now in the name of Jesus, I just release blessing upon this place. In the name of Jesus, right now, Father, open hearts are here. And we just want to receive your word. We want to receive multiples of your grace and peace. Father, right now, I come against sickness in this place in the name of Jesus. Ano man sakit, ano man iniinda ng aking mga kapatid, we come against that right now. Walang karapatan yan. Sa ngalan ni Jesus, 1 Peter 2:24, it says, by the stripes of Jesus we were healed. We come against sickness. In the name of Jesus, we release healing through the power of the Holy Spirit. Romans 8:11, it says, the Spirit who gives life to our mortal bodies. Nasa sa amin na yung Spirit na bumuhay kay Jesus mula sa patay, nandito na sa katawang lupa namin. And right now, He is giving life upon these mortal bodies. Cancer cells destroyed in Jesus' name. Diabetes kicked out in Jesus' name. High blood pressure we cancel in Jesus' name. Problema sa digestion, problema sa tiyan, ulcer, we cancel in Jesus' name. Yung mga dati nasaktan na injuries, tapilog, sa balakang, sa tuhod, we cancel that pain in Jesus' name. New joints in Jesus' name. Lord, we bless the bodies of our brothers and sisters here kasi sila po yung inyong mga lingkod. And you use them to reach them out. Lord, I speak health and healing upon them right now. Sa lahat ng pupuntahan nilang lugar, they are protected kasi sila po magdadala ng good news sa inyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, I just speak wholeness upon everybody. Father, I just speak provision upon everybody. I speak provision upon these churches, Lord. Lord, hindi po kayo kuripot. Hindi kayo kuripot, Lord. Sabi niyo sa John 15:8, if we bear much fruit, it gives great glory to the Father. Panginoon, gusto namin makita ng buong mundo ganong kasagana kayo bilang Panginoon. Hindi po kayo madamot, hindi kayo kuripot. Umaapaw po ang iyong biyaya. At yung biyaya na yun po, hindi naman po para sa amin. Hindi po pang sarili ang yung pagpapalang binibigay sa amin. Pero para po sa lahat. Isang karangalan po na gamitin nyo bilang pamamagitan nyo, biyayaan din yung lahat na nasa paligid namin. Thank you, Jesus, for using us as salt and light. We receive by faith your provision. We receive by faith the abundant life in Christ. We receive by faith this healing. We receive by faith right now the restoration upon our bodies. In Jesus' name, we receive this, Father, na hindi kami magkukulang, that we will not be the tail. We are the head, not the tail. That we won't be borrowing, we will be lending, Lord. We will be the blessing to all
the name of Jesus. Special anointing. Each person here, Lord, may unique design po kayo sa kanila. May mission po kayo sa kanila na sila lang yung nakakagawa. You have good plans for each of them, Lord. And I speak that special anointing upon them. Through the power of your Holy Spirit inside them. We just activate. And that your love and grace will just flow sa buhay nila. Jesus, we thank you for this place. I speak blessing upon this church. I speak blessing upon the leadership. I speak blessing upon the pastors here and every person attending. We lift them up to you. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.